Train your brain to make money. Kung gusto nating kumita ng pera, hindi sapat na basta magtrabaho lang tayo araw-araw at umasa na darating ang swerte. Kung handa ka na, simulan na natin. Ang tunay na sikreto ay nasa utak natin. Ang paraan ng pag-iisip, ang disiplina, at ang mga mental habits na binubuo natin araw-araw ang siyang nagdidikta kung gaano kalaki ang kaya nating kitain at kung paano natin mapapalaki ang pera na hawak natin. Ang utak ay parang kalamnan. Kapag hindi natin ito tinitrain, mananatili itong mahina, tamad, at limitado. Pero kapag araw-araw natin itong pinapalakas, pinapatalas, at pinapanday sa tamang direksyon, nagiging makina ito ng oportunidad, ng solusyon, at ng kayamanan. Kaya ang tanong, paano natin ititrain ang utak natin para kumita ng pera? Unang hakbang ay ang pagbabago ng mindset. Maraming tao ang lumaki sa paniniwala na ang pera ay mahirap kitain, na ang yaman ay para lang sa iilan, at na ang trabaho ay dapat sakripisyo lang para mabuhay. Kapag dala natin ang ganitong paniniwala, automatic na nililimitahan natin ang sarili natin. Ang utak ay nagiging sarado sa mga oportunidad. Pero kapag binago natin ang mindset at sinabi natin sa sarili, may paraan para kumita. May paraan para palaguin ang pera. May paraan para gawing mas madali ang buhay. Biglang nagbubukas ang utak sa mga posibilidad. Ang simpleng shift na ito ay parang pagbukas ng ilaw sa madilim na kwarto. Biglang makikita natin ang mga bagay na dati ay hindi natin napapansin. Ang mga oportunidad na dati ay lumalampas lang sa harap natin ay biglang nagiging malinaw. Kapag na-establish na ang tamang mindset, susunod ay ang pagbuo ng disiplina. Ang utak na walang disiplina ay parang sundalo na walang training. Kahit may armas, hindi alam paano gamitin. Ang disiplina ay hindi lang tungkol sa pagtitipid o pag-iwas sa gastos. Ang disiplina ay tungkol sa tamang paggamit ng oras, tamang paggamit ng lakas, at tamang paggamit ng atensyon. Kung gusto nating kumita ng pera, kailangan nating itrain ang utak na huwag magpadala sa instant gratification. Ang utak na sanay sa instant gratification ay laging naghahanap ng mabilis na saya, shopping, pagkain, entertainment, pero hindi nakikita ang long-term reward. Kapag tinrain natin ang utak na maghintay, magplano, at mag-invest sa mas malaking resulta, doon nagsisimula ang tunay na pagyaman. Isipin natin ang simpleng halimbawa ng savings. Kapag ang utak natin ay sanay na gumastos agad, hindi natin maiisip na magtabi ng pera. Pero kapag tinrain natin ang utak na mag-ipon, kahit maliit lang araw-araw, nagiging automatic na habit ito. At ang habit na yon, kapag pinagsama-sama sa loob ng buwan at taon, ay nagiging pundasyon ng financial freedom. Ang utak na marunong mag-ipon ay utak na marunong magpalago. At mula sa simpleng pag-iipon, natututo ang utak na mag-invest, maghanap ng oportunidad, at magparami ng pera. Pero hindi lang disiplina ang kailangan. Kailangan din ng creativity. Ang utak na kumikita ng pera ay utak na marunong mag-isip ng bago, maghanap ng solusyon, at mag-innovate. Ang pera ay laging dumadaloy sa direksyon ng mga taong marunong magbigay ng value. Kapag ang utak natin ay sanay na mag-isip, kung paano makakatulong, paano makakagawa ng mas maganda, paano makakapagbigay ng mas malaking solusyon, doon dumadaloy ang pera. Ang creativity ay hindi lang para sa mga artist or inventor. Ang creativity ay para sa lahat. Kapag tinrain natin ang utak na mag-isip ng bago sa trabaho, sa negosyo, sa simpleng pamumuhay, nagiging magnet tayo ng oportunidad. Halimbawa, isipin natin ang isang karaniwang empleyado. Kung ang mindset niya ay trabaho lang, sweldo lang, mananatili siyang stuck sa parehong level. Pero kung tinrain niya ang utak na mag-isip ng bago, paano mapapabilis ang proseso, paano mapapaganda ang serbisyo, paano makakadagdag ng value, biglang nagiging kakaiba siya sa mata ng kumpanya. At ang pagiging kakaiba na iyon ay nagbubukas ng pinto sa promotion, sa mas mataas na sweldo, o sa sariling negosyo.
Ang utak na creative ay utak na kumikita. Kasama ng creativity ay ang problem solving. Ang pera ay laging dumadaloy sa mga taong marunong mag-solve ng problema. Kapag tinrain natin ang utak na huwag matakot sa problema, kundi tingnan ito bilang oportunidad, nagiging automatic na generator ng pera ang utak natin. Ang bawat problema ay may katumbas na solusyon. At ang bawat solusyon ay may katumbas na value. At ang bawat value ay may katumbas na pera. Kaya ang utak na marunong mag-solve ng problema ay utak na marunong kumita. Ngayon, paano natin practical na tinetrain ang utak? Una, sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral. Ang utak na walang bagong input ay utak na stagnant. Kapag araw-araw tayong nagbabasa ng libro, ng artikulo, ng research, pinapalawak natin ang kapasidad ng utak. Ang bagong impormasyon ay parang bagong tool. Kapag mas marami tayong tool, mas marami tayong kayang gawin. At kapag mas marami tayong kayang gawin, mas marami tayong kayang kitain. Ang utak na mahilig mag-aral ay utak na laging handa sa oportunidad. Ikalawa, sa pamamagitan ng networking at pakikipag-usap sa mga taong mas magaling, mas may karanasan, at mas may alam. Kapag nakikipag-usap tayo sa mga taong ahead sa atin, tinitrain natin ang utak na mag-level up. Ang mga idea nila ay nagiging inspiration. Ang mga strategy nila ay nagiging gabay. At ang mga kwento nila ay nagiging motivation. Ang utak na marunong makinig ay utak na marunong matuto. At ang utak na marunong matuto ay utak na marunong kumita. Ikatlo, sa pamamagitan ng visualization at goal setting. Kapag tinrain natin ang utak na mag-visualize ng success, nagiging program dito para hanapin ang paraan papunta sa success. Ang utak ay parang GPS. Kapag wala tayong destination, iikot-ikot lang tayo. Pero kapag malinaw ang destination, kahit anong liko, kahit anong obstacle, hahanapin ng utak ang daan papunta roon. Kaya ang simpleng habit ng pag-visualize ng goals araw-araw ay napakalakas na training para sa utak. Kapag malinaw sa utak natin kung ano ang gusto nating kitain, kung ano ang gusto nating marating, automatic na nagiging mas madali ang paggawa ng tamang action. Isa pang mahalagang training ay ang pag-control sa emotions. Ang utak na laging nadadala sa takot, sa galit, o sa excitement ay utak na mahirap kumita. Ang pera ay nangangailangan ng kalmadong utak. Kapag tinrain natin ang utak na magdesisyon base sa logic at hindi lang sa emotion, nagiging mas matibay ang financial journey natin. Ang mga taong natatalo sa pera ay kadalasan yung mga nadadala ng emotion. Takot na mag-invest, excitement na gumastos, galit na magdesisyon ng mali. Pero ang utak na trained na kontrolin ang emotion ay utak na marunong maghintay, marunong magplano, at marunong magdesisyon ng tama. At syempre, kasama sa training ang pagtuturo sa utak ng resilience. Ang pera ay hindi laging tuloy-tuloy. May mga panahon ng pagkatalo, ng pagkabagsak, ng pagkakamali. Pero ang utak na trained sa resilience ay hindi sumusuko. Kapag bumagsak, bumabangon. Kapag nagkamali, natututo. Kapag natalo, nagiging mas matibay. Ang utak na resilient ay utak na hindi natitinag. At ang ganitong utak ay siguradong makakahanap ng paraan para kumita muli. Kung titingnan natin, ang lahat ng ito ay hindi magic. Hindi ito tungkol sa swerte. Hindi ito tungkol sa koneksyon. Hindi ito tungkol sa pagiging anak ng mayaman. Ito ay tungkol sa training ng utak. Kapag tinrain natin ang utak sa tamang mindset, disiplina, creativity, problem solving, learning, networking, visualization, emotional control, at resilience, automatic na nagiging magnet tayo ng pera. Ang utak na trained ay utak na kumikita. At dito pumapasok ang pinakamahalagang prinsipyo. Ang utak ay dapat laging ginagamit. Parang kalamnan, kapag hindi ginagamit, nanghihina. Kapag ginagamit araw-araw, lumalakas. Kaya kung gusto nating kumita ng pera, kailangan araw-araw.
kailangan nating gamitin ang utak natin para sa tamang direksyon. Hindi sapat na mag-isip lang ng mga pangarap, kailangan nating itong gawing konkretong plano. Ang utak na sanay magplano ay utak na marunong magtrabaho ng may direksyon. Kapag tinrain natin ang utak na maglagay ng malinaw na hakbang, nagiging mas madali ang pag-abot ng financial goals. Ang simpleng habit ng pagsusulat ng plano, ng paglista ng gagawin, ng pagtatakda ng deadline ay napakalakas na training para sa utak. Kapag malinaw sa utak natin ang gagawin, hindi tayo maliligaw. At ang utak na hindi naliligaw ay utak na mabilis makarating sa tagumpay. Isa pang training na mahalaga ay ang pag-develop ng focus. Ang utak na laging distracted ay utak na mahirap kumita. Kapag sanay ang utak na tumalon-talon sa iba't ibang bagay, nawawala ang energy at nawawala ang momentum. Pero kapag tinrain natin ang utak na mag-focus sa isang bagay hanggang matapos, nagiging mas productive tayo. At ang productivity ay direktang konektado sa pera. Ang taong productive ay taong kumikita. Kaya ang simpleng habit ng pag-off ng distractions, ng pag-set ng oras para sa trabaho, ng pag-practice ng deep work, ay napakalakas na training para sa utak. Kapag marunong mag-focus ang utak, nagiging mas mabilis ang resulta. Kasama ng focus ay ang consistency. Ang utak na trained sa consistency ay utak na hindi sumusuko. Kapag araw-araw nating ginagawa ang tamang habit, kahit maliit lang, nagiging automatic ito. At ang automatic na habit ay nagiging lifestyle. Kapag lifestyle na ang tamang mindset, disiplina, creativity, problem solving, learning, networking, visualization, emotional control, resilience, planning, focus, at consistency, hindi na natin kailangan pilitin ang sarili. Automatic na kumikita ang utak. Automatic na nagiging magnet ng pera ang utak. At ang ganitong utak ay hindi na natitinag. Ngunit hindi rin natin dapat kalimutan ang kahalagahan ng risk-taking. Ang utak na takot sa risk ay utak na limitado. Kapag sanay ang utak na umiwas sa lahat ng panganib, nawawala ang oportunidad. Pero kapag tinrain natin ang utak na mag-assess ng risk, mag-compute ng risk, at mag-take ng calculated risk, nagiging mas malakas tayo. Ang pera ay laging dumadaloy sa mga taong marunong mag-risk. Ang mga negosyante, ang mga investor, ang mga innovator, lahat sila ay marunong mag-risk. Pero hindi basta risk, calculated risk. Kapag tinrain natin ang utak na mag-decision base sa tamang analysis, nagiging mas matibay ang financial journey natin. Ang utak na marunong mag-risk ay utak na marunong kumita. At syempre, kasama sa training ang gratitude. Ang utak na marunong magpasalamat ay utak na laging bukas sa blessings. Kapag tinrain natin ang utak na makita ang maganda, ang tama, at ang positibo, nagiging mas masaya tayo. At ang masayang utak ay utak na productive. Ang utak na productive ay utak na kumikita. Kaya kahit simpleng habit ng pagpasalamat araw-araw, ay napakalakas na training para sa utak. Kapag marunong magpasalamat ang utak, nagiging mas bukas ito sa oportunidad. At ang oportunidad ay nagiging pera. Kung titignan natin, ang training ng utak ay hindi isang beses lang. Hindi ito crash course. Hindi ito overnight success. Ito ay araw-araw na proseso. Kapag araw-araw nating tinetrain ang utak, nagiging mas matibay ito. At kapag mas matibay ang utak, mas madali ang pera. Ang utak na trained ay utak na kumikita. At ang utak na kumikita ay utak na nagbibigay ng freedom. Ngayon, isipin natin ang practical application. Paano natin gagamitin ang trained brain para kumita ng pera sa totoong buhay? Una, sa trabaho. Kapag tinrain natin ang utak na magbigay ng value, nagiging mas mahalaga tayo sa kumpanya. At ang mas mahalaga ay mas mataas ang sweldo. Pangalawa, sa negosyo. Kapag tinrain natin ang utak na mag-isip ng solusyon, nagiging mas malakas ang negosyo. At ang mas malakas na negosyo ay mas malaki ang kita.
Pangatlo, sa investments. Kapag tinrain natin ang utak na mag-aral ng financial literacy, nagiging mas matalino tayo sa pera. At ang mas matalinong utak ay mas marunong magparami ng pera. Pangapat, sa relationships. Kapag tinrain natin ang utak na makipag-network, nagiging mas malawak ang connections. At ang mas malawak na connections ay mas maraming oportunidad. Panglima, sa personal growth. Kapag tinrain natin ang utak na mag-aral, magbasa at matuto, nagiging mas malakas tayo. At ang mas malakas na utak ay mas marunong kumita. Ang lahat ng ito ay nagsisimula sa utak. Kapag tinrain natin ang utak, automatic na sumusunod ang katawan. Kapag malinaw sa utak ang gagawin, automatic na gumagalaw ang katawan. Kapag programmed ang utak sa success, automatic na gumagalaw ang katawan papunta sa success. Kaya ang tunay na sikreto sa pera ay hindi nasa labas, nasa loob, nasa utak. Kapag tinrain natin ang utak, automatic na darating ang pera. At dito natin makikita ang pinakamahalagang prinsipyo. Ang utak ay dapat laging ginagamit sa tamang direksyon. Kapag ginagamit natin ang utak sa negativity, sa takot, sa galit, sa inggit, nagiging mahirap ang buhay. Pero kapag ginagamit natin ang utak sa positivity, sa creativity, sa problem solving, sa learning, sa gratitude, nagiging madali ang buhay. At ang madali ay nagiging masaya. At ang masaya ay nagiging productive. At ang productive ay nagiging kumikita. Kaya ang utak na trained sa tamang direksyon ay utak na siguradong kumikita. Kung gusto nating kumita ng pera, hindi sapat na magtrabaho lang. Hindi sapat na mag-ipon lang. Hindi sapat na mag-invest lang. Kailangan nating i-train ang utak. Kapag tinrain natin ang utak, lahat ng ginagawa natin ay nagiging mas madali, mas mabilis, at mas maganda. Ang utak na trained ay utak na kumikita. At ang utak na kumikita ay utak na nagbibigay ng freedom, ng happiness, at ng success. Kaya simula ngayon, gawin nating habit ang pag-train ng utak. Araw-araw magbasa. Araw-araw mag-aral. Araw-araw magpasalamat. Araw-araw mag-focus. Araw-araw magplano. Araw-araw mag-visualize. Araw-araw mag-control ng emotions. Araw-araw mag-practice ng resilience. Araw-araw magbigay ng value. Araw-araw mag-solve ng problema. Araw-araw mag-network. Araw-araw mag-take ng calculated risk. Araw-araw magpasalamat. Kapag araw-araw nating ginagawa ito, nagiging automatic na trained ang utak. At ang automatic na trained na utak ay automatic na kumikita. At kapag kumikita na ang utak, hindi na natin kailangan mag-alala. Hindi na natin kailangan matakot. Hindi na natin kailangan magduda. Ang utak na trained ay utak na kumikita. At ang utak na kumikita ay utak na nagbibigay ng freedom. At ang freedom ay nagbibigay ng happiness. At ang happiness ay nagbibigay ng success. Kaya ang tunay na sikreto sa pera ay nasa utak. Kapag tinrain natin ang utak, automatic na darating ang pera. Sa huli, tandaan natin, ang utak ay parang lupa. Kapag tinanim natin ang tamang buto, tutubo ito ng tamang bunga. Kapag tinanim natin ng negativity, tutubo ito ng problema. Kapag tinanim natin ng positivity, tutubo ito ng oportunidad. Kapag tinanim natin ng disiplina, tutubo ito ng success. Kapag tinanim natin ng creativity, tutubo ito ng innovation. Kapag tinanim natin ng gratitude, tutubo ito ng blessings. Kaya ang tanong, ano ang itatanim natin sa utak natin? Kapag tinrain natin ang utak sa tamang buto, automatic na tutubo ang pera. Automatic na tutubo ang success. Automatic na tutubo ang happiness. Kaya simula ngayon, i-train natin ang utak. Dahil ang utak na trained ay utak na kumikita. At ang utak na kumikita ay utak na nagbibigay ng freedom, ng happiness, at ng success. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo. Mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito. At para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.